But aside from the acting showdown na ipinakita ng mga artista dito sa Linlang, pinag-usapan din yung mga topics kung saan nakarelate yung mga manonood. May mga social issues na binuksan ang Linlang para pag-usapan. Let's talk about this one. Meron tayong video na hinanda. Let's play it, the first video. Iba ko sa'yo eh. Good boy ka dito eh. Kaya idol kita eh. I mean, bukod sa pareho tayong gwapo ah. Pareho tayong faithful sa asawa na. Diba? Kaya labs na labs ko yung si Emma eh. Maganda na, mabait pa. Miss na miss ko na talaga yun. Hoy! Victor! Hoy! Hoy! Tignan niyo yan! How dare you report us to the hazard? Yes, you're the wrong path, my friend. Victor, ilabas mo yung bangis mo! Ilabas mo yung bangis mo, Tol! Hoy! Now you learn your lesson. Let's go. Victor! Tol! Tol! Okay ka lang? Oo nga. Ba't hindi mo pinatuloy mo ngayon? Isang uppercut mo lang yun eh. Okay ka lang? Alright. I know, Paolo, the question is for you, no? So, alam kong inaral mo yung pagiging OFW mo dito. Meron ka bang kinausap na seaman or a case study na inaral mo para lang maramdaman mo talaga yung struggle ng isang taong mapapalayo sa pamilya? Sir MJ, not necessarily a seaman, pero OFW. Okay. Para sa akin kasi, alam natin lahat yung pakiramdam, o halos lahat, yung pakiramdam na nalalayo ka sa mga taong mahal. At yung sakripisyo na ginagawa mo para mabigyan ng mas magandang kinabukasan yung mga mahal mo, na naiwan mo. So parang yun yung pinahugutan ko. And aside from that, nung nag-shoot nga kami sa barko, actually yung kapitan na po mismo nagsabi, oh, parang ganyan din yung itsura namin pag lumalayo kami ng matagal, mahaba na buhok, lalakihan na yun siya. So na-physicalize mo siya, no? Nakuha mo yung kasi for the captain of the ship to react like that, ibig sabihin, effective talaga. Alam mo nung weekend, parang nag-research ako, parang parang as of the latest count, may 10 to 11 million Filipinos daw ang nagtatrabaho talaga abroad. And isa sa mga talagang kalaban nila is anxiety because they don't know kamusta na ba yung kanilang pamilya. Kim, may kinausap ka ba doon sa side naman ng mga naiiwan sa Pilipinas ng mga mahal sa buhay na you had to study their lives and what they go through in life? Siguro sa kaka-interview namin ng mga TNT, ng mga sa Showtime, siguro naipon na rin doon yung mga kwento sa utak ko na yung naiiwan ng asawa, kung anong ginagawa nila. And meron din ako mga friends na yung asawa nila nagtatrabaho sa ibang bansa. And wala pa naman ako nakakausap na nangaliwa habang yung asawa niya ay nag-OFW. So, personal research na lang. Okay, going to that next topic. LDR. Sabi daw talaga nila, long-distance relationships, sila yung mga prone to infidelity and broken families. Danica, nung binubuo nyo ba to, may ganun kayong focus group discussion or study or research na nakuha? Marami kaming na-interview from abroad. Pero more than the physical distance, ang parating lumalabas yung emotional distance. Kasi diba sa panahon natin ngayon, parang sinasabi nga nila, ang dali na raw mag-OFW because of technology. Pero ako personally, parang feeling ko hindi pa rin. Kasi iba pa rin pag nasa harapan mo yung taong mahal mo. So yun, yung mas dun kami kasi minsan nagugulat kami yung mag-asawa magkasama sa bahay. Pero emotionally distant, yung parang Ay, talaga? mas yun yung kina-capture namin pag nag-i-interview kami.
So, parang dun lang ang pinakamasakit lang kasi for the OFWs, yung diba, umalis ka sa comfort zone mo. At katulad din yung pinakita sa scene, kasi diba boksingero talaga si Victor. Pwede siyang manapak pwede nang gantihan yung nananakit sa kanya, pero nag-a-adjust siya kasi kailangan niya yun para sa pamilya niya. Nag-ano siya, nag-pull back, di ba, si Victor. Okay, we have a next video. Let's play it. Yan na. Ang ginabi ka yata. Kumain na ba kayo? May ulam pa dyan sa ref. Sige, salamat. Dali. Okay ka lang ba? Story ko pa lang daw yun namin. Story ko lang yung sabi ng kapatid ko. Okay lang yan. Nandito naman kami ni Mama eh. Salamat. So that scene naman is because there's a void na nawala yung kanyang mahal sa buhay, may ibang pumupuno. Yun ba yung Danica also that you discovered sa mga families na na-interview ninyo? Yun talaga, yung pag emotionally vulnerable yung tao, tapos may automatic na available, kahit sino yun, o kahit... Totoo ba yan? Ano siya kasi parang may emptiness ka na, may mga cases kami na parang very, diba, ang cases ng pangangaliwa sa call center. So, nanggagaling kasi yun sa, as basic as pag nag-graveyard shift ka, syempre yung mga gabing hindi mo kasama yung asawa mo, tapos nag-away kayo, nagkakaroon siya ng opening tapos may makakausap ka na katrabaho, as basic as that Hindi na LDR yun, Hindi na LDR yun, pero yung may opening. So, Right. yun, kaya pag emotionally vulnerable talaga ang tao, you need to be aware na hindi ako okay. Kasi anything na mahawakan mo na magpupuno ng emptiness na meron ka, kahit mali, kakapitan mo talaga. Kakapitan mo. Pao, Kim, kayo ba? Are you okay sa LDR? Setup? Well, given the chance, sana hindi. Pero kung wala talagang choice, try to make it work. Try to make it. Kim? Ako, depende naman kung gaano mo kamahal yung isang tao. Kung willing kang maghintay, kung willing ka. Pero least na yun sa pwede kong tanggapin. Pero syempre masarap pa rin pag nandyan siya, kayakap mo, maawakan mo. Nandyan sa tabi mo. Pero mahirap kasi pag sobrang layo. Depende na lang kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Hindi ko pa naman na-experience. Alright. Okay, we have another video na ipapanood sa kanila. Panoorin natin. Sino sabi ni Kuya, yung susi. May kailangan pa kayo, Kuya. Kung meron pa, pasabi na lang. Sigurado ko ba talaga dyan kay Mateo? Nakiutang na loob sa akin nun. Hindi mo sasalita. Ano yan? Solar system.
Di ba kailangan ni Abby? Ayun. Okay. I think this scene talks about yung mga enablers, yung mga konsentidor sa ginagawang kalokohan ng mga kaibigan. What are your insights on that, Race? Do you consider them accomplices? Yeah, it's hard to argue na if ikaw mismo alam mo mali yung ginagawa. Pero instead of trying to stop them from doing it, you're helping it. You're making the job easier for them. You're pretty much just as guilty. Diba? Saka minsan, hindi natin masabi kasi wala tayo sa posisyon. Kasi iba din yung level of friendship. Kasi ang pinaghuhugutan dito is malaki ang utang na loob mo kay Alex. Kaya gano'n na lang din yung loyalty mo sa kanya. But do you think just in real life, ma-justify yun? I mean, nangyayari yun in real life? Oh yeah, that happens in real life. Pero nangyayari na sa'yo? But basta all I can say is in relation to Mateo's character, even if it seems fun to break the rules, it's hardly ever rewarding. So alright. Ito bang exciting tong next na video natin? Let's play this. Hiwalay. Mas makakabuti sa atin to. Kasi, hindi ko naman mabubura sa isip mo yung nagawa ko eh. Sa tuwing nag-aaway tayo, lagi mo nalang may isip na niloko kita. Kung tatanungin ba kita ngayon, masasagot mo ba kung natanggap mo ka na buong-buo? Kung napatawad mo na ba ako sa nagawa ko? Na matatanggap mo na may ibang lalaking humalik sa akin? O diba? Kaya mas mabuti nang ayusin natin kung paano tayo maging magkaibigan para sa anak natin. Okay, ang tanong ngayon dyan, Kim and Pao, can a husband just accept the offer of friendship from a cheating wife? From a wife who cheated? Pao, what do you think? It's not that easy. Not that easy. I think immediately hindi. Pero minsan sa katagalan na rin ng panahon at siguro depende na rin kung paano kayo mag-usap sa isa't isa. Yung patutungo nyo sa isa't isa maayos. Parang I think over time or eventually pwede. Kim, ikaw naman, parang napaano ka eh, jaw drop ka doon. Lahat naman ng sugat, hindi naman siya agad-agad gumagaling. So lahat ng panloloko, hindi mo kaagad mapapatawad. So I think it involves time and acceptance. And para na rin siguro sa sitwasyon ni Juliana and Victor, may anak kasi sila, so may consideration din na kasama sa time, acceptance, and be considerate para sa anak niyo. Para hindi naman siya matrauma or ganun. I-set aside mo na yung hate. Pero yun nga, may time at yun nga, may oras na kailangan daanan yung proseso. Hindi naman din kasi siya in one click, okay, papatawad na kita, magbati na tayo para sa anak natin. May oras talaga. Ayan. Buwan, taon, or a decade. Maganda yung nabanggit mo na yung anak kasi tungkol dyan yung ating last video na inihanda. Ito, panoorin natin. Nagkaayos na ba kayo ni Victor? Anong akala niyo na? Di naman Huawei bata to na sa isang upuan na rin magkakaayos na mo kami. Sabihin mo lang sa akin na may ginagawa ka. Mapapanatag ng loob ko. Bakit po ba napaka-importante sa inyo na magsama ulit kami ni Victor? Samantalang, marami namang mag-asawa dyan na hiwalay na. Wala din namang pagkakaiba doon. Kaya makikiuso ka?
Gusto mo bang maramdaman ng anak niyo yung pinagdaanan mo? Wala. Hindi naman ako makikipaghiwalay sa anak ko. Hanggat mahal ko si Abby, hindi niya mararamdaman na may kulang sa kanya. Mahal din ni Abby ang tatay niya. Hindi mo masisiguro yan. Ayan. So, ang tanong natin... Kaya mas maigi, magkaayos kayong mag-asawa. Wala. Iba na yung kailangan ko. Iba na rin yung nahanap ko. Hindi na mabibigay ni Victor yun. Kapag may nagbago ba, itatapon na yung luma. Yun. Akala ko makasalita pa si Lola Pilar eh. Akala ko meron pa siyang input. Okay, ang pagkakaroon ba ng anak ay sapat ng dahilan para sa nag-away na mag-asawa na ayusin ang kanilang nalamatang relasyon kahit wala nang nararamdamang pagmamahal. In other words, can they be friends pa rin? Inay? Pwede naman. Kasi kung nag-start kayo as friends, pwede kayong ang ending, friends pa rin. Alam mo na, may interesting question pala ako, naalala ko bigla. Isa sa napansin ko sa linlang was, can you really hide the problem sa anak? Lahat tayo naging anak. Naitatago ba talaga sa atin yung nangyayaring problema sa mga magulang? Hindi. Kasi ang mga bata, akala mo lang sila naglalaro dyan. Pero dambo ears yung mga yan. Alam nila yan. Kasi dampo ears din ako noon eh. Right. So alam ko yun nangyayari, napaka-sensitive nila. Kahit wala kang sinasabi, alam nila. Kasi magkukwento yan pag medyo malaki-laki na. Yes. O diba ganito, ganyan, kayo ni Daddy, ganito, ganyan. Nangyari kay Abby yun. Nangyari kay Abby. Na-verbalize niya kay Victor. O diba, napanood ko yung sa gym yata yun, nagsasalita siya dun eh. Yung eksena. Kim, Pao, did you learn something? Kasi, especially you, Kim, no? Kasi hindi ka pa nagkakaanak. But may natutunan ka ba dito on how to handle kung sakaling maging nanay ka in the future, issues, hiding it from the kid? Actually, wala ka talaga matatago sa bata eh. Kasi nandyan lang naman sila sa gilid. Tsaka, hindi mo alam kung ano yung tumatakbo sa utak nila. Ako naman naging anak din ako. And then, hindi rin natago sa akin yung problema ng mga magulang ko. And hopefully, in the future, may paliwanag ko ng maayos sa anak ko kung ano na nangyayari sa paligid para hindi rin siya matrauma in a way. Or hindi iba yung pagkakaintindi niya sa nangyayari sa magulang niya. Alright. Pao, ikaw, you're already a parent. So, how did you handle that? Sa akin naman, Sir MJ, parang you always try to not take negative things or negative side na nakikita mo sa parents mo. Pero consciously while growing up, parang nagagawa mo in a way. So what I really like doing is, or try is really focusing on myself and looking within. Kasi parang ang hirap mag-ayos ng iba kapag hindi mo pa naayos yung sarili mo or kapag alam mong hindi ayos yung sarili mo. Yeah, you do. Yeah.